Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our... Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon. Medyo na-late tayo ng 30 minutes mga kapatid, pero tuloy-tuloy pa din. This is between Seventh-day Adventist mga kapatid versus Baptist, sa topic na patutunayan ng ating affirmative na ang 10 utos ay tinutupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay ang 10 utos ay tinutupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. So syempre affirmative natin si Brother Edwell mga kapatid ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Pastor Dino ng Baptist mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules pa din ng Russia TV ang gagamitin. So
Summarize ko na lang. Rule number 1, yung ating 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung ating close-ended question or categorical. Dapat mamili muna bago tayo mag-explain. Rule number 3, kung hindi kayo makapili, meron kayong 10 seconds explanation rule. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. So, during second cross, pwede nang itanong daw ng lahat. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. So, may minus 1 minute. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng mga sensitive na question or mga personal question. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, pahayag o paniniwala ng ating debater. Ang inyong mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Di rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, kasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic. At sa hindi nakakilala, matagal na po ako nagmo-moderate online mga kapatid. Ako po yung tatayong moderator, streamer, timer na din sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, bro. Yes, you. Brother Rasha. Sang-ayon. Thank you. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sumasang-ayon tayo. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre, gusto ko muna kayong magpakilala mga kapatid sa mga hindi nakakilala sa inyo. At baka pwede nyo ding ikwento konting history ng ating topic ngayon. Nahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay. Makita ko, bro? Yes, bro. Yan. Yes, magandang gabi po sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon sa oras na ito. At ang debating ito ay para po sa ating lahat ito. Para po atin pong maipahayag ang katotohanan tungkol po sa kautusan ng Diyos na tinutupad pa rin ng mga banal na bayan ng Diyos sa uling panahon sa panahon ng Kristiyano. Ito po si Brother Edwel Hortaleza ay itatay po bilang affirmative sa paksang ito. At sana sa gabi ito ay marami po tayong matutunan at ang katotohanan na ating matutunan ay siyang mapapalaya sa atin. Back to you, Mr. Moderator. Okay, at syempre, yung negative naman, pakilala ka, Pastor. Ayan, isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga kaibigan at kapatid natin sa pananampalataya. Ako si Pastor Dino Diaz. Ang tututol naman po sa paksa sa makatuwid, tayo po ay negatibo. Kung ang affirmative ay papatunayan niya na ang 10 utos ay kailangan pa rin ng mga Kristiyano sa panahong kailangan to pa rin sa panahong Kristiyano. So, from the first century until right now. So, kailangan to pa rin at ang position po natin ay tututulan po natin na ang mga Kristiyano ay hindi na po tumupad ng 10 utos. At abangan po ninyo ang magiging magandang talakayan. At by the way, nabuo po itong debating ito. Gusto po natin na magkaroon ng panibagong argumento kung alin po ba talaga ang katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Kung ang doktrina o ang pagtuturo po natin ay organized, kung paano nangyari at kung paano pinapatupad at kung paano lumipas. Ito po, matutunghayan po ninyo, kaya abangan po ninyo. God bless at magandang gabi sa atin lahat.
Okay, that is Pastor Dino mga kapatid, ang ating negative ngayon. So, umpisa na natin ang ating debate. Sa mga nasa live, please share yung ating live streaming ngayon. Habang tinitingnan ko yung presentation ni Brother Edwill. Mga kapatid, you can comment at highlights or at followers. Kung gusto nyo lang, mas ma-share pa itong live streaming or matag man lang ang inyong mga friends dyan sa ating Facebook Live mga kapatid. Ayan. So, Brother Edwill, nakikita ko na yung share screen mo. 10 minutes bro. Your time starts now. Okay. Na-share screen na ba? Makikita na bro? Saglit lang ha. Mukha ko. Okay. Saglit ha. Tingnan ko muna. Sige. Okay, thank you very much. Okay, so makikita na po ako, no? Okay, makikita na po. Okay, magandang gabi po sa ating mga kaibigan. Proceed bro. Ang paksa po natin dalakayin sa gabing ito ay ang 10 utos ay tinutupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. So hanggang dito lang po umiikot ang ating paksa mga kaibigan na ang 10 utos ay tinupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. Okay? So, ang unang talata na ating babasahin mga kapatid ay hindi gaano, ano? Sandali, Brother Asya, mukhang kulang. Nagloko yata yung aking share screen eh. Sandali lang ha. Ayon po sa Revelation 14:12. Ang sabi po rito, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So mga kapatid kaibigan, ang natin pong nababasa rito na tinutupad ng mga banal o kay bayan ng Diyos ang kautusan ng Diyos mga kapatid. Okay? Tinutupad po mga kapatid. Ngayon, sino po ang nagbigay nitong Sino po ang nagbigay nitong 10 utos ng Diyos? Siyempre, ito pong mabasa po natin sa Exodo 20 talatang 2, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Okay? So malinaw mga kaibigan na ang Diyos mismo, okay? Ang 10 utos ay utos ng Diyos. Ayon po sa Deuteronomio 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Well, tuloy po tayo mga kaibigan. Ngayon, sa talatang 3 po mga kapatid, ng Exodo 20, talatang 3, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Okay? So dito, pinausapan natin mga kaibigan, no? Na ang 10 utos na nakasulat sa bato ay ipinahayag. No? Palitin ko. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatibagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Now, ang unang utos mga kapatid, kasi 10 utos pinag-usapan natin ha, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Okay, ito tinutupad ito ni Dino ha, hindi yan nagkaroon ng ibang Diyos sa harapan ng ating Panginoon. Ang pangalawang utos ay huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Okay? Kasunod po rito, okay. Ito po yung kasunod po mga kapatid, sa pangalawang utos, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa kaapat na napupuot sa akin. So mga kaibigan, pangalawang utos pa ito.
Ang pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. No? Kaya pangatlong utos, huwag nating lapastanganin ang pangalan ng Panginoon. Pang-apat na utos mga kaibigan, ito pang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Okay? Sa talatang 11, anong dahilan bakit iniutos ng Diyos na pakabanalin ang araw ng Sabat mga kapatid? No? Ano ang dahilan? Okay? Ito yung mababasa po natin. Medyo pinahirapan ako nitong aking slide. So sabi nito, sapagkat sa 6 na araw na ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Mga kaibigan, ang tanong po, bakit inuutos ng Diyos na tayo po ay mangilin sa araw ng Sabat? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Ang ibig sabihin dito, kilalanin mo ang may lalang sa iyo, kaibigan. Yun po ang purpose dito, kaibigan, no? Kilalanin mo ang may lalang sa iyo. At ang pagkilala sa may lalang, kaibigan, ay Sabat po. At magitan po ng Sabat ay pagkilala sa may lalang sa iyo, kaibigan. No? Ayon po sa Ecclesiastes 20 talatang 12, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala. Mga kaibigan, ang term makilala, Napuputol-putol yung boses mo. Bro, Edwil? Napuputol, bro. Napuputol ang boses Yan, ko. yan. Okay na. Tuloy ka. Okay na. Sige, tuloy tayo. Okay. Sige, tuloy tayo. So, mga kaibigan, ang Sabat po ay upang makilala natin ang Panginoon. Sa direct na pagkasalita, ang Sabat ay pagkilala sa may lalang. Now, bigyan ako mamaya ni Dino ng mga pamamaraan na makilala ang Diyos na maliban sa Sabat, kaibigan. No? Ang Sabat ay binigay ng Diyos sa pagkilala sa may lalang, kaibigan. Now, tuloy po tayo. Okay? Ayon po sa 20 talatang 12. Balikan po natin, ang Sabat po ay pagkilala o paggalang sa may lalang. Ang pang-5 utos mga kapatid, paggalang din sa mga magulang ito. 2012 na Exodo. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Igalang ang mga magulang. Pang-5 utos po yan. No? At ang pang-6, huwag kang papatay. So, kaibigan, ang pagpatay, kaibigan, ay malawak po ito. Malawak. Okay, may sinabi po si Juan sa 3:15. May sinabi siya, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi panahan ng buhay ng walang hanggang ng buhay na walang hanggan, ika nga. Okay? So, ibig sabihin, napuot ka pa lang sa kapwa mo. Mamamatay tao ka na. Nalabag mo na ang 10 utos. So, ang pang-6 ba? Pang-7 utos. Pang-5, igalang. Pang-6, huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang mangalunya. Okay? At ang pangalunya, kaibigan, ay hindi lang po literal na gasain mo yung babae. May sinabing ating Panginoon sa Matthew 5:28 na ang sabi rito, mga kaibigan, nanibago ako rito sa aking ang sabi rito, datapwat, sa Matthew 5:28 po yan, datapwat, sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. So, yung mga tumitingin ka pa lang, no? Hindi mo pa ginahasa yung babae.
Yan po yung pangalo niya na. Pagtingin pa lang sa kanya na merong masamang hangad, yan po yung pangalo niya na po, mga kapatid. Now, ang pangwalong utos, huwag kang magnanakaw. Okay? Pangwalong utos po ito, no? So, merong sinabi po ang Diyos mismo ng pagnanakaw. Isa sa pagnanakaw. Eto, Malakay 3:8. Ang sabi rito, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayunmay ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinabi, sano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kaibigan, kapag ka ikaw ay hindi nagbigay ng handog at ikapo, magnanakaw ka. Ninakawan mo ang Diyos, kaibigan. Na? Pangwalong utos po yan. Ang pangsyam na utos, ito po, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Okay, huwag kang magsasaksi ng di katotohanan. Ibig sabihin, huwag kang magsinungaling. No? Kaya malimit po ang pagsisinungaling. Kasama po yan sa 10 utos, kaibigan. Ang pang-10 utos, ito na po. Pang-10 utos, huwag mong iimbutin ang bahay na iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa na iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. So mga kaibigan, ang paksa po, patunayan ko na ang 10 utos ay tinutupad ng mga banal sa panahong Kristiyano. Ayon po muli, balikan po natin ang talata, 14:12. Narito ang Time. ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Bro, Diyos Edwin, time at na ng po. pananampalataya kay Jesus. Back to you, Mr. Moderator. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong. Pastor Dino, your time starts now, Pastor. Tanong. Okay, Brother Edwell. Okay, question. Brother Edwell, ginamit mo ang Revelation chapter 14 verse 12. May nakalagay ba doong 10 utos verbatim, yes or no? Tapos utos, meron sa Exodus pero sa Revelation, Objection, moderator. walang 10 utos doon. Objection. Ang mabasa doon, Wait lang. diba? Wait lang. Objection mo na, Pastor Dino. Okay. Ang objection ko, moderator, ay yes or no. Ay, hindi ko po tinatanong ang Exodo o Deuteronomy. Ang question ko, yung kinote ni Brother Edwell, ang Revelation chapter 14 verse 12, kung nakalagay ba dyan verbatim ang kinote niya na 10 utos? Nakalagay ba dyan, bro, ang 10 utos? Verbatim? Yes or no? Okay, bro, Yes, Edwin. nakalagay sa Exodus. Okay, so Sa Apocalypse, wait lang mga kapatid. Gusto ko lang i-confirm muna yung sa objection ha. Ang importante kasi sa akin yung pagpipilian ng yes, pero yung karugtong nun, either it follows or not, tuloy pa din yan. So, Brother Edwell, yes yung sagot niya dito, Brother Dino, pero yung karugtong, Sa Revelation? bahala na Sige siya doon, basta yung karugtong. Apa. Proceed, Brother Edwell, yes. yes naman 10 utos di ba? Ang 10 utos ng Diyos. Ang sabi doon, Apocalypse 14:12, silang sumusunod sa utos ng Diyos, okay? Ang 10 utos ay utos ng Diyos. So, meron. Yes po ang sagot natin doon, Mr. Dino. Ang Greek word ng kautusan ay entole. So, dahil po ang kautusan ay entole, ano naman po ang Greek word ng salitang ten? Brother Edwell. Kung ang kautusan or commandment ang ginamit sa Revelation ay entole, ano naman po ang Greek word ng salitang ten? Then, hindi, focus lang ako sa entole, kautosan Yun lang paksa ko No. Objection, moderator. Objection, time stop. Anong objection natin? Category naman ang question ko, nakakategorize. So, ang question ko ay wala po tayo sa entole. Ang question ko, kung ang 10 commandments o 10 utos, kung ang salitang utos o commandments ay entole, Okay. ano naman po yung salitang 10, yung 10? Ano ang Greek word ng salitang 10? Okay. Hinahanap dito yung Greek word ha. Bro Edwell, meron ka bang counter objection before ako mag-judge? Before ka mag-judge, okay? Sige, sagutin kita, di ka. Ayan, Yan. ganito Pastor Dino, lahat ng Greek na madinig ko, tinatanggap ko yun Yes. as a valid answer. So, Bro Edwell, proceed ka sa pagpapaliwanag or you can next question.
Sige, paliwanag mo 10, Decalogue, 10 commandments yan. 10, Dika. Diba? But anyway, ang paksa naman ang dinatayo ko tinutupad ng mga banal, no? Sa panahong Kristiyano, ang 10 Next utos question. at okay kautosan ng Diyos. Okay, next question. Sabi mo ay Dika. So that is Dika and Tuli, 10 Commandments. And Revelation chapter 12, Revelation chapter 14, verse 12, nakalagay ba dyan sa Greek, verbatim, ang salitang Dika or wala? Verbatim. Naitanong mo na yan kanina No. Ang question ko, nakalagay ba dyan sa Revelation chapter 14, verse 12, ang salitang Deka o hindi nakalagay, categorical? Okay. Ang nakalagay, utos ng Diyos. Papasahin kita. Utos ng Diyos ang nakalagay. Pero ang 10 utos ng Diyos. Kaya, kailangan mo natin ding unawain, Brother Dino, ang pagbabasa Maliwanag. Next question. Okay. So, Brother Edwell, dito po yung Greek niya, no? Saan po dito ang salitang Deka? Kung ang commandments, dito bro, ay ito po yung commandments, no, ay entuli, o entolas, entoli, saan po dito ang salitang Deka? May nakalagay ba talaga dito na salitang Deka o wala? Well, wala diyan sa mga tinatanong mo. Mr. Dino, yung tinatanong mo wala diyan Doon yan sa Exodus. Deuteronomio 4:13, 10 utos. Doon yun. Diyan wala Okay. So sabi mo, ang salitang Deka, okay. Sabi mo, ang sa Deuteronomy ay naroon ang salitang Deka. Ang Old Testament po ba, ang original, ay Hebrew or Greek? Ito, 10 commandments ang sinabi ko na nandoon sa Deuteronomio, no? Linawin mo naman sinasabi ko para matama yung pagtanong mo. Ang sinabi ko, ang 10 commandments nandoon sa Deuteronomio, hindi di ka nakabanggit doon. 10 commandments Next question. Sabi mo kanina, tinanong kita sa Revelation chapter 14 verse 12, Brother Edwell, nandito sabi mo ang salitang Deka, which is ang 10. Tapos nung pinabasa kita ngayon, ang nakalagay lang yung tole at walang salitang Deka, ang sabi mo wala dyan, sabi mong Deka. Tanong, tama ba yung sagot mo, Brother Edwell, na sabi mo walang salitang Deka doon, kundi ang salita ay entuli lang? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tamang-tama yung tanong mo na yan. At least nakatama ka rin. Kautosan ng Diyos. At ang 10 utos ay kautosan ng Diyos. Therefore, ang kautosan doon sa Apocalypse 14:12 ay isa doon 10 utos Ayan. Now, next question. Okay. Ang paksa, papatunayan ko na ang 10 utos ay kailangang sundin sa panahon ng Kristiyano at gumamit ka ng Exodo chapter 20 verse 2. So, connected ang 10 utos at Kristiyano. So, question ko, in Revelation chapter Exodo 20 verse 2, sino po ang Kristiyano dito sa Exodo 20 verse 2? Si Moises. Kristiyano siya Si Moises ang Kristiyano doon. Next question. Okay. Sabi mo si Moses ang Kristiyano dito at ang Kristiyano ay siyang follower. Tanong, may mababasa ka ba dito na follower of Christ si Moses verbatim sa Old Testament in Exodo o wala? Meron. Okay, babasa ko. Meron. Hebreo Babasa ko. 11:26. Tinuring ni Moises na kayamanan ang pagsunod sa kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto. Therefore, pinili ni Moises si Kristo. Therefore, si Moises Kristiyano. Hebreo 11:26. Nasagot. Basahin natin. Apo. Hebreo 11. Apo. Construction po ito. Hebreo 11:6. Ang sabi po dito, at kung walang pananampalataya, Hebreo 11:6, no? At kung 26. walang pananampalataya ay hindi, ano po? 26. 26, okay. Sabi po dito, 26. No? Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Tama ba ang talata dito na hindi tinutukoy si Kristo ni Moses dito? Tama bang talata o mali? Tama kasi tinutukoy Time, 7 minutes time. Inaring malaking kayamanan. Time na. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first naktos ng ating negative.
Shoutout muna kay Lawrence Soria. Good evening, Pastor Dino Diaz. Kay Emmy Alfonso sa tatlong sister ko. Si Sister Emmy Alfonso, Sister Nena Despidiones, at si Sister Maria, mga kapatid. Shoutout sa inyong tatlo. Shoutout din, mga kapatid, kay Erwin Abaliana. Good PM, Russian Pastor Dino. Elmer Chavez, mukhang mga ngamote ang affirmative sa debate na to. Shoutout din kay Erwin Abaliana. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. John 13 verse 4. Sabi naman ni Emil Alfonso, kung susundin pa din ba ang 10 commandments, di ba malulugod ang Diyos? Ito din kay Willie Cruz, if you obey the 10 commandments, are you violating the John 13 verse 14? Shoutout din, mga kapatid, dito kay Rainy, meron namang mapupulot na aral ang SDA mula kay Bro Tino Diaz. Shoutout din kay Fernaldo Rossi, ang tumingin sa isang babae na taglay as ng masamang hangad ay hindi utos sa lumang tipan at wala sa 10 utos. Willie Cruz, ako ang sasagot kung may 10 commandments sa Apocalypse 14:12. Yes. Shoutout din, Sister Nena, sabi niya good luck na lang sa dalawa. At Renny, the 10 commandments are part of the Mosaic Covenant, both of which are done away, abolished, and banished, as they believe that Mosaic Covenant is abolished but not the 10 commandments. Ayan, so mahabang comment niya. So dito tayo, mga kapatid, sa ating negative first presentation. So Pastor Dino, your time starts now. Alright. So, mga kaibigan, nakita po ninyong ating tanungan. Ang paksa, papatunayan ko na ang 10 utos ay kailangan pa rin sa panahon ng Kristiyano. Gumamit ng mga talata si Brother Edwell, Revelation 14:12, Exodus 20 verse 2, Deuteronomy chapter 4 verse 13, and Galatians 1 John 3:15, Matthew 5:28, and Malachi chapter 3 verse 8. So doon po, mga kaibigan, hindi po napatunayan ni Brother Edwell ang 10 utos. No, hindi po napatunayan. And Exodus chapter 20 verse 2, sabi ni Brother Edwell, Hebreo chapter 11 verse 26, si Moses daw po ay pinili niya daw na sundin ang Panginoong Kristo, which is mali, wala nakalagay na ganon. Bakit po? Ano po ang nakalagay po dito? Sa Hebreo chapter 11 verse 26, pakinggan ninyo. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. So hindi po sinabi dito na sumunod si Moses kay Kristo. Hindi po. Kasi ang mga Hudyo, they are looking forward. Hindi pa nilang kilala ang Kristo at di po na-reveal ang pangalang Kristo. Kaya nga po ang Messiah ay promise. Paano ka susunod sa promise? Hindi pa nangyari, hindi pa na-fulfill. So doon pa lang po ay lagapak. At sabi niya, ang Revelation chapter 14 verse 12 ay 10 utos. Pero wala pong may nababasa po doon. Kung ang kautusan, ang Greek word ay entole, ano naman po, Brother Edwell, ang Greek word ng salitang 10? Decalogue o deca. Correct. So doon sa Revelation chapter 14 verse 12, may nakalagay bang deca, entole, medica? Meron daw, ipinabasa natin, wala na, nawala na missing. O doon pa lang po, debunk ang argument ni Brother Edwell. Ngayon, paki-remind po ako mamaya, pag 3 minutes na lang, Brother Rasha. Ako naman po ang maglalatag. No, nakikita po natin ang flow, Ngayon, bakit hindi kailangan, no? Bakit hindi kailangang sundin ang 10 utos sa panahon ng Kristiyano? Ano po ba ang dahilan, mga kaibigan at kapatid natin kay Kristo? No, unang punto, hindi na tayo nasa ilalim ng batas, kundi nasa biyaya. Pag sinabi pong biyaya ay malaya, no, malaya ka. And Roma chapter 6 verse 14, sapagkat hindi na mamamayani ang kasalanan sa inyo, sapagkat hindi ko kayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Sabi na Apostle Paul sa mga Kristiyano, no? Hindi kayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim kayo ng biyaya. Kung ang kautusan ay para kay Brother Edwell, ay ang 10 utos which is entole,
Sabi po dito sa Entole, hindi na po kayo under sa kautusan, kundi nasa biyaya. No? Bakit po sinabi yan? No? Ni Apostle Paul. Ang batas ay naging guro lamang, hindi naging Panginoon. Ang batas o ang kautusan. In Galatia chapter 3, 24-25, ang batas ay naging tagapagturo upang dalhin tayo kay Kristo. Ngunit dumating na ang pananampalataya, hindi na tayo nasa ilalim ng gurong iyon. So, tama naman. Kung inihati, for example, Brother Edwell, kung nakasakay ka sa jeep, nung dumating ka na doon, bumaba ka na, no? Nakipag-meet ka sa papuntahan mo, wala ka na sa ilalim po, wala ka na po nakasakay pa sa jeep. Ikaw nakasakay ka pa rin kahit nasa higaan, no? Mali po. No? Ang batas ay nakasulat sa bato, pero ang biyaya ay nakasulat sa puso. Tandaan po ninyo ang batas ay nakasulat sa bato, which is sa 10 utos, pero ang biyaya ay nakasulat sa puso. Ikalawang Korinto chapter 3 verses 6-7. Ang paglilingkod na nagdadala ng kamatayan. Alin po ba yung nagdadala ng kamatayan? Yung kautusan, which is ang 10 utos. Alin po yung 10 utos? Yung nakasulat sa bato, ang tinutukoy niya, no? Ay inalis na at pinalitan ng paglilingkod ng Espiritu. No? Ang pananampalataya ay patay na nasa batas. No? Nakikita natin? Yung nakikita nating punto, ang batas ay naging guro lamang, hindi Panginoon. Ang batas ay nakasulat sa bato, pero ang biyaya ay nakasulat sa puso. So magkaiba yon. Ang bato ay hindi puso at ang puso ay hindi bato. No? Ay sa pang punto, ang mananampalataya ay patay na nasa batas. In Roma chapter 7 verse 4, tayo ay patay na sa kautusan sa pamagitan ng katawan ni Kristo upang tayo'y mabilang sa iba. Sa Kanya na muling binuhay muli sa mga patay. Hindi ang patay, Brother Edwell, hindi na nagpapangsyon. Ipatay ka sa kautusan. Hindi, buhay ka kay Kristo, hindi wala na yung kautusan, patay ka na doon. Kumbaga, kung tapos na ang termino ng presidente, wala na pong Sino nawala, bro? Ako ang nawala o si Dino? Si Dino, si Dino. Hello. Yan. Hello. Dinig ba ako? Dinig, bro. Alright. So balik ako, no? Okay. So yung sulat, mga kaibigan, ipinakita lamang nito, no, ang ating mga kasalanan at hinahatulan tayo sa pamagitan po ng kautusan. No? Ngayon, no, ganap na tinupad ni Jesus ang batas. In Matthew chapter 5 verse 17, sinabi ni Jesus, hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. Nang matapos niyang tuparin, itinatag niya ang isang bagong kasunduan. So, dahil natupad na, hindi na nagpapangsyon yun, fulfilled na eh. No? For example, nag-graduate ka na sa school, doon sa high school. So, ibig sabihin, mag-graduate ka pa ulit? Mag-aaral ka pa ulit sa high school? Hindi, graduate ka na doon. Ibig sabihin, hindi ka na mag-aaral pa ng high school, tumapos ka na doon. So, dahil tumapos ka na doon, hindi ka na papasok sa school. Ganun po ang kautusan. Dahil po natupad na ang kautusan, hindi ka na doon, natapos ng kautusan, hindi ka na doon ilalim sa kautusan. Bakit? Hindi na nagpapangsyon yun para sa'yo, hindi na applied yun sa'yo. No? May malinaw, makita natin na may malinaw na pagbabago sa batas, Hebreo chapter 7 verse 12, ang sabi dito, sapagkat kung ang pagkasaserdote ay napalitan,
ay kinakailangang magkaroon din naman ng pagbabago ng kautusan. Number 3, ano pong una, mga kaibigan? Hindi na tayo nasa ilalim ng batas, kundi nasa grasya na tayo o nasa biyaya. Number 2, ang batas ay pinawala na o winala na at ipinako sa cross. No, na-fulfill na ni Kristo. Pangatlo, nasa ilalim na tayo ng bago at mas mahusay na kasunduan. In Hebreo chapter 8 verse 6, ang sabi, datapwat ngayon ay nagkamit siya ng lalong mahusay na paglilingkod, kung paano siya rin ang tagapamagitan ng isang mas mabuting tipan na itinatag sa mas mabubuting pangako. Kung ang lumang tipan ay mabuti, ito ang pinakamabuti. Isaan tayo? Doon tayo sa pinakamabuti. Yan yung bago. No? Ang lumang kasunduan ay luma na at malapit nang mawala. Inawala na meron ng bago eh. Pinulfill na ni Kristo. In Hebreo chapter 8 verse 13, tinawag ng Diyos ang una bilang luma. Ibig sabihin, no, ay lipas na ito at malapit na mawala ng tuluyan. Iba, paano po nawala? Nung naipinako na po sa cross, in Colossians chapter 2, verse 14, 16 to 17, kasama sabat, lahat po. No? Yan yung ating nababasa. No? Ngayon, ang batas no, ay hindi galing sa pananampalataya. So magkaiba pong pananampalataya, magkaiba po yung kautusan. So ngayon, tandaan po natin mga kaibigan, ang batas ay hindi galing sa pananampalataya, mababasa natin sa Galatia chapter 3 verse 12, at ang kautusan ay hindi ayon sa pananampalataya, kundi ang gumagawa ng bagay na iyan ay mabubuhay sa mga yaon. Tayo ay naliligtas sa pananampalataya, hindi sa paggawa ng batas. So, ang mga Kristiyano, mga kaibigan, ay pina-priority po nila o ang kanilang sinusunod o ang kanilang ginaganap, yan yung faith that works. Time. No? Gawa ng pananampalataya, hindi gawa ng kautusan. Tapos na agad? Okay. Okay mga kapatid, dako tayo sa 7 minutes na cross ng ating affirmative. Your time starts now, Bro Edwin. Okay, thank you very much. Mr. Dino, binanggit mo yung Hebreo 7:12, ano? Ano yung kautusan ng pagkapari ng Israel? Kautusan pagkasaserdote, yan yung mga temporal brother na nag-a-administer o ministerial. Yan yung tinanggal na po yung kanilang otoridad, yung human priest. At the same time, kasama na po doon yung kautusan na ginaganap po ng mga saserdote, which is yung ginaganap po sa panahon ni Moses. Thank you sa magandang sagot, ha. Salamat sa magandang sagot. Okay. Yung sino lang sa kautusan ng mga Levita na magpagiging saserdote, sino lamang ang mayroong karapatan na maging pare? Sino? May tinutukoy po dito na galing sa lahi po ni Levi, no? Makikita po natin. At meron din po kay Aaron, makikita din po natin yung balikan natin ang atag nito, Exodo, yung history sa Hebreo, makikita din po natin diyan. Bagos ang malinaw kasi dito, Brother Edwell, hindi kung sino yung tumutupad, kundi po yung batas ay tinuldukan na po ni Kristo yung mga kautusan sa Old Testament. Kaya nga po may bagong tipan, kung ang lumang tipan ay nakabilang sa tipan na luma, may bago na lumipas na sabi. Next question. Okay. So, malinaw na sinasagot mo naman ang tama eh. Tama. Na ang kautusan na pinalitan ayon sa Hebreo 7:12 ang iyong kautusan tungkol sa pagiging pare. Ngayon, sinabi mo naman na ang pagkapare ay sa mga Levita lamang. Sa bagong tipan, sino na ang pare? Brother Dino, kung alam mo. Okay, ang pare po, actually, ang pare po sa bagong tipan ay si Kristo, yung mga mananampalataya, yan tinatawag na priesthood. So, kung titingnan natin doon ay strawman fallacy yung naikomit mo based sa construction ng pagtatanong mo na sinabi mo na ang pagkapari lang may kautusan. Mali. Ang tinutukoy po dalawa. Kautusan po ng pagkapari, pati na po yung kautusan na pinapatupad po ng mga pari, included ang 10 utos na ini-observe ng mga Hudyo sa Old Testament sa panahon ni Moses. Ayan po, next question. Next question, basahin ko,
Kasi pinapalasin mo ako rito Siyete 12 ng Hebreo. Ito basahin ko Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Anong kautusan ito na dapat palitan? Pagkasaserdote o 10 utos? Boss, first, ang papalitan pagkasaserdote. Second, ang papalitan yung kautusan, yung entuli. No? Yung nomos. Ayan. Sabi po dito, for the priesthood being changed. So, ang i-change po dito, yung pagka-priesthood. There is made necessity a change also. So, iba po yung pagka-priesthood, iba po yung kautusan na tinutukoy yung law kasi may also. Ayan, next question. Okay. Anong version yung ginamit mo na mayroong also Sapagkat dito Ito. sa King James, wala pa. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Saan dito ang masasabi mong also, brother Dino? Samantalang ang pinalatan ay yung pagkasaserdote. Therefore, ang kautusan tungkol sa pagkapari na para sa Levita ay pinalitan kay Kristo. Tama ba? Mali ka. Bakit po ang mababasa natin ay King James English, hindi King James yung sa'yo hindi Tagalog si King James Ayan, sabi dito, for the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Ang Tagalog niya bro, ang dating Biblia, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, palitan, past tense, ay kinakailangang palitan naman, tama, ang kautusan. So, iba yung naman, doon po sa napalitan na pagkakasaserdote. Next question. Next question. Okay. So, malinaw na inamin mo na ang pinalitan ay kautusan ng pagkasaserdote at hindi 10 utos ang pinalitan dyan. Yes or no? Mali. Bakit po, Stroman? Wala naman akong inamin. Kako nga, boss nga sagot ko, 2. Alin po? Yung 10 utos. Hindi lang 10 utos, lahat sa Old Testament. No? At saka yung pagkasaserdote, 2. Yung pagkasaserdote at yung pinapatupad ng saserdote. Alin ang pinapatupad ng saserdote? Yung pag-o-observe ng mga ordinances. Yung mga handwritten. Next question, please. Okay. Sa kabanatang 7, ano ba ang pinag-usapan dito? Pagkasaserdote o yung 10 utos? Boss, bakit po? Unang-una makikita po natin dito yung kabuuan, yung nomos. Pag sinabi mong nomos, brother Edwell, included po doon yung Pentateuch. No, tingnan mo sa Greek nomos, Pentateuch. Pag Pentateuch po, from Deuteronomy to Exodo, yung 5 books of Moses, nasa Levitico man nasulat yan, nasa Deuteronomy man, involved man doon sa Pentateuch. So included lahat pong ordinances doon. Next question. Okay. Dito tayo sa Hebreo 11:26. Basahin ko muna Sige po. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Okay, sa talatang ito, Brother Dino, mayroon bang pagpili dito si Moises, yes or no? Wala po siyang pinili na Jesus po dito, kundi ito po ay description tungkol po kay Kristo na greater po doon sa kayamanan po sa Ehipto. Hindi sinasabi po dito na nandun si Kristo sa Ehipto na mas greater po ang kayamanan niya doon po sa kayamanan sa Ehipto. Mali yan. Kundi yan ay comparative, brother, sa Christian view. Kung titingnan po natin na ang kayamanan po ni Kristo ay greater than the kayamanan of Egypt. So mali po interpretasyon mo dyan. Hindi pinili ni Moses. Paano piliin ni Moses? Promise pa lang. Hindi pa na-fulfill. Mapufulfill pa lamang. Kaya mali yung interpretation. Next question. Okay. Ulitin ko ang tanong. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. Shoutout muna sa ating nasa live kay Elmer Chavez, Brother Noel Perfecto, tutupad din ang 10 utos. Rainy Busala na Aguroy, sabi niya. Shoutout din kay Migs Edgar. Ayan. So, dako tayo sa rebuttal, Brother Edwin. Okay. May presentation ka, bro? Okay na yan? Wala na. Proceed, bro. Okay, thank you very much, Brother Radino, sa inyo pong maling sagot kung minsan, ano?
Okay. Ulitin po natin kaibigan ha. Dito sa huling tanong natin sa 11:26 sabi rito na inaring malaking kayamanan. Ano yung malaking kayamanan? Ang kadustaan ni Kristo. Tinanong ko siya kaibigan kung meron bang pagpili dito si Moises. Wala daw. Ay pinili nga ni Moises ang kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto. Mayroong pagpili, Mr. Dino, no? Siguro mamaya, baguhin mo na lang mamaya siguro. Sabi mo walang pagpili, mayroong pagpili, di ba? Okay. Mula 25 na pinili pa ang siyetang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa, nandito mismo pinili 25 na pinili. Sino nagpili ito? Si Moises. Na pinili pa ang siyetang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring, dugtong ito sa may pinili na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. So mga kaibigan, so hindi po makaporma dito si brother, si brother Dino, balikan po natin ang 7:12, 7:12 kaibigan, no? Ng Hebreo. Balikan po natin. Sapagkat ng pinalitan ang pagkasaserdote ay kailangang palitan naman ang kautusan. So, ang kautusan po dito mga kapatid na pinalitan yung sa pagiging pari, saserdote. Sapagkat ang kautusan ng pagkasaserdote sa Israel ay sa Levi lamang. Samantalang, pinalitan ito ni Kristo na mula sa lahi ni Hoda. Ayan po mga kapatid, wala pong kinalaman dito ang 10 utos na pinalitan. Okay, mamaya tatanungin kita kung anong ipapalit doon sa wag kang papatay. Isa-isahin ko yan mamaya, Mr. Dino. Ngayon mga kapatid, okay. So, okay, magbasa po tayo ng talata. Sa 1 Timoteo 6:14 mga kapatid, 1 Timoteo 6:14, ito po ang mababasa natin, no? Na talaga pong hanggang sa pagdating ng ating Panginoon ay kailangang tuparin iniutos ni Pablo, no? Okay. Dali. 2 Timoteo yata, no? 14:14. 2 Timoteo, sandali, medyo, hindi pala, namali pala ako. Ulitin ko na lang. 1 Timoteo 6:14. Ito po ang mababasa natin kaibigan. Natuparin mo ang utos. Okay, itong utos na ito, Mr. Dino, entole ito Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so hanggang sa pagbabalik ni Jesus, tuparin ang utos. 10 utos po ito, entole po yan entole po yan, Mr. Dino. Mukhang hindi ako pinapawisan Okay, tuloy po tayo mga kaibigan, Okay, tuparin, ang utos hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Ngayon, binanggit mo kanina, Mr. Dino, Brother Dino, binanggit mo kanina ang Hebreo. Sabi, yung tungkol po sa utos na si Kristo ay nagbuo ng bagong utos, bagong pakikipagtipan. Eto, basahin po natin sa 8:10. Hebreo 8:10, ito pang sabi, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Take note, Mr. Dino, kautusan, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Kung may isip ka, ay nailagay ito. At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayan, malinaw po yan na ang kautusan ito ay inilagay sa kaisipan, pag-isip, at isinulat sa puso, kaibigan. No? So, yan po mga kapatid. No? Binanggit mo kanina ang Matthew 5:17. Matthew 5:17 na hindi binago ni Kristo, which tama naman, hindi nga binago Hindi binago. Magandang basahin natin, no? Matthew 5:17, Mr. Dino, no?
5:17 ay atin pong mabasa. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Okay, ginanap ni Kristo ang kautusan, mga kapatid. At pagkatapos niyang ginanap po yan, pagkatapos na ginanap ni Kristo ang kautusan, ano po ang kanyang itinuro? Itinuro niya rin sa mga tao. Matthew 19:17, ito po ang sabi. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dapat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Anong utos po yun? Sinabi niya sa kanila, alin? Okay. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, lahat ng mga, okay. Igalang mo ang iyong ama at ina. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang kapwa na gaya ng iyong sarili. So mga kaibigan, talatang 18 pala. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Tinupad ni Kristo ang kautusan, tinupad niya. At itinuro niya rin ang mga utos nito. Ang tanong, nawala na ba? Nandyan. Hindi po yan mawala, kaibigan. Manatili po yan magpakailan-kailan pa man ang kautusan ng Diyos, kapatid. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, nariyan po ang 10 utos ng Diyos. Hindi po yan mawala. At bagkus nga po, yung Sabat pagkilala nga po yun pagkilala kung sino ang may lalang. Ang tanong po, anda ba si Mr. Dino nakilala ng Diyos? Kung walang Sabat, wala po Kasi ang Sabat, pagkilala sa may lalang. Sapagkat sa 6 na araw ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang dagat at ang lahat ng mga naroon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsasabat po, ang pangingilin, ang pagpapakabanal sa araw ng Sabat ay pagkilala sa may lalang. So mga kaibigan, balikan po natin ang paksa. Ang paksa po, sabi niya, hindi ko natayuan. Natayuan 14:12 ng Apokalipsis. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Silang tumutupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Napatunayan, ang paksa po, ang 10 utos ay tinutupad ng mga banal na bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. Mga kaibigan, okay. Anyway, balikan ko po, may iribat akong konti. Yung pinanggit niya sa Colosas 3:24 na si Kristo ang kautusan ay tagapagturo kay Kristo. Okay, nandoon na po tayo kay Kristo, tagapagturo. Ano naman uli ang sinabi ni Kristo? Kung ako'y inyong iniibig, tuparin niyo ang aking mga utos. Kasama po ba ang 10 utos? Opo, tinuro nga ni Kristo Matthew 28:20 na ituro mo sa kanila ang lahat ng mga bagay na sinasabi ko sa inyo. At sabi niya, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, hanggang sa panahon ng katapusan, ituro natin ano man sinasabi ni Kristo. Tinuro ba ni Kristo ang 10 utos? Opo, tinuro niya po iyon. Kaya po, ito po, napatunayan natin, naipatayo natin ang paksa, ang 10 utos ay tinutupad ng mga banal na bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. Back to you, Mr. Rasya. Okay, mga kapatid, so dako tayo sa ating second cross. Pastor Dino, your time starts now, bro. Okay. Sabi mo, Brother Edwell, hindi ka man lang pinapawisan. Ito, bro, papawisan ka ngayon. Okay. So, tanong ko sa'yo, Brother. Okay, Brother Edwell, ito tanong ko sa'yo. Sige. Ano ang ibig sabihin ng sa Greek na nomos? Ikaw talaga mahilig ka sa Greek, nomos, kautusan, siyempre. Pero pag entole, talagang 10 utos, moralo yun, entole. Nomos, kabuuan niya ng mga kautusan. Ibig sabihin, na pag pinanggit yung kabuuan, piliin natin kung alin doon ang nasa context. Okay, sabi mo ang nomos ay kautusan, ay utos, sabi mo. Doon sa nomos, ginamit ba doon ang Pentateuch? Yes or no?
Sa nomos, siyempre pag sinabing nomos, kautusan ni Moises yun, yung 5 books of the Bible. Ang 5 books of the Bible. Kaya piliin mo rin kasi general yan eh. Kunting pili naman brother para matumbok mo ang tama eh. Next question ka na. Okay, sabi mo, sa salitang nomos, included po doon ang Pentateuch. Tanong, yun bang 10 utos na palooban sa Book of Pentateuch? Yes or no? Ay, siyempre, nasa Exodo eh. Ay, Pentateuch, di ba? 5 aklat. Oh, bakit mo pa tinatanong? Alam mo yan eh. Oh, next question ka. Okay. Sabi mo, ang nomos ay kasama doon ang Pentateuch. At ang 10 utos ay napasok po doon sa Pentateuch, which is nomos. Tanong, in Galatians chapter 3 verse 12, ang sabi po dito, no, Galatians chapter 3 verse 12, at ang kautusan ay hindi pananampalataya, sabi niya, Galatians, wait lang. Galatia chapter 3. Okay. Ang sabi po dito bro, sa Galatia chapter 2, verse 14. Tingnan natin ha. 2:14. Ginamit po dito bro sa Galatia chapter 2 verse 14. Colossus yata, bro. Okay. Colossus yata. Hindi, no. Hindi, 2:14. Galatians chapter 2 verse 14. Hindi Colossus ha. Sabi po dito, Okay. Tama. Sabi po Colossus. dito, wait lang, ano ka muna, tahimik muna. Okay. Tahimik ka lang muna, Brother Edwell. Sige. Dito sa Galatia chapter 3 verse 13, ang sabi, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Tanong, ito bang sumpa na tinubos tayo ni Kristo, kinuha tayo doon? Ito tanong ko. Ito po bang Greek nitong kautusan ay entole? Ay ito po ba ay nomos? Yes or no? I-check ko muna. I-check ko muna kung Objection, nomos moderator. pa ito niya. Huwag mo akong detahin Objection. niya. Hindi naman ako Yes or no, gumagawa ng moderator? topic eh. Bro, Edwil, kung hindi ka makapili ng yes or no, bro, pwede kang mag 10 seconds or talagang mamimili ka. Okay. So, sige 10 seconds kasi ito mga kaibigan, hindi ko pa naman na-check yan kung nomos. Anyway, may Greek din naman ako rito. Kaya lang, it will take time, So, Next question. next question ka na, bro. Sige, ayusin mo ulit. I-check ko muna, ha? Okay. So, ang sunod ko na tanong ay ito. Ginamit mo, yun bang sumusunod sa utos? Nailalim ba yan sa kautusan o labas sa kautusan, Brother Edwell, categorical? Nasa ilalim ng kautusan o labas sa kautusan? Okay. Ang sumusunod sa kautusan, ilalim o labas? Labas. Okay, Kasi hindi siya huhulihin. Pero tulad sa'yo, pag nilabag mo, huhulihin ka, ilalim ka, you're under the law, under arrest ka kapag ka nilabag mo. Tama ang sagot ko. Next question. Okay, sabi mo, labas sa kautusan, so wala siya sa kautusan. So tanong ko sa iyo, may mababasa ba ako sa Bible na yung wala sa kautusan ay hindi sumusunod sa kautusan? Yes or no? Sandali. Linawin ko ha. Ang sagot ko kanina, Objection, moderator? Categorical? Kasi base, moderator, sa unang question, sabi niya, sabi ko sa kanya, yun bang sumusunod sa kautusan? Under sa kautusan o labas sa kautusan? Yung labas, wala. So sabi niya daw, ay labas siya sa kautusan. So dahil labas siya sa kautusan, may mababasa ba ako, no, sa Biblia, na yung wala sa kautusan ay hindi sumusunod sa kautusan? Yes or no? Yes or no to? Or 10 seconds, bro, Edwil. Ganito. Yes. Pakiulit lang ang tanong. Paulit. Kasi- Time stop. Paulit. Pero hindi pa naman ako pinapawisan, Mr. Dino. Hindi pa rin. Okay. Pero Pastor, mukhang natulo na, bro. paulit. Okay, tanong. Sabi mo kanina, yung nasa ilalim ng yung mga nasa kautusan, sabi ko sa iyo, yun bang nasa kautusan? Nasa ilalim ba ng kautusan o labas sa kautusan? Sabi mo labas sa kautusan.
So dahil labas siya sa kautusan, may mababasa ba ako sa Biblia, no? Na yung labas sa kautusan ay hindi sumusunod doon sa kautusan? Yes or no? Yes or no? Wala yun. Wala yung tanong mo na yan. Parang kumina. Ang sumusunod sa utos, hindi siya ilalim Yes or no ng muna, kautusan. moderator. Ganito bro Edwell, kung hindi ka makapili ng yes or no, again, sabihin mo lang 10 seconds bro ha, tapos paliwanag ka lang. Mr. Moderator, may sagot ako, wala eh. Oh, Yes or no, oh. di ba? No, wala. Meron o wala? Wala eh. Tagalog lang. Okay. So, oo, hindi kasi yung yes or no bro. Oh, yes meron, or no muna, wala. Ah? Hindi pwede yung sige. natin. Nan Yes kasi or yan, no, nan. yes or no. Pag wala, sagot ko, nan. sagot ko, no. Mali No, yung yan. tanong mo eh. Time Sagot ratio, ko, no. Mali yung tanong mo. Ang sumusunod sa kautusan ay hindi siya under the law. Ang under the law, yung lumalabag, siyempre under arrest ka kung lumalabag ka, pero pag sunod ka, hindi ka under the law. Yun, maliwanag. Okay. Next question. Okay. Saan mababasa sa Biblia na ang nasa labas ng kautusan ay sumusunod sa kautusan? Saan mababasa verbatim, bro? Saan mababasa? Ang binanggit ko bro, ha. 3:18 ng Roma ha. Okay, 3:18 ng Roma. Ito yung binanggit ko. Ito basahin ko ha. Walang teka, hindi 3:18. Parang pinapawisan na. Sige. Wala. Hindi, walang pawis sumasagot yan. pa. Ito, walang ano ba itong aking computer hindi man sumasabay eh. Ito, 3:18 sabi rito. Next question na. Next question. Walang Next question. O, 20 tama. seconds. Tapos na. Okay. Sabi sa Roma 3:18, nabalak mo pang basahin, ako nang babasa. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Tanong, may nakalagay ba dito verbatim o nasa labas ng kautusan verbatim o wala? Papasahin na naman kita ulit. May nakalagay ba dito o wala? Sandali bro, hanapin ko yung talata. Medyo nakaligtan ko yata. Wait lang, walang sarang sandali dito. Sagot agad. Yes, meron o wala? Ganito, kung magpaliwanag agad, again, 10 seconds, or meron o wala. Okay, wala dyan bro. Kasi Wala, proceed. na-miss Wala. ko yung talata bro. Na-miss ko yung talata. Sandali, mahahanap ko rin yung mamaya. Sige, next question ka. Okay. Sabi mo, yung nasa under Time ko ay hindi sumusunod. Time Alright. na. Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang second clause ng ating negative. Dako tayo sa rebuttal ni Pastor Dino. Your time starts na. Alright. Tingnan yung logic ko mga kaibigan ha. Sabi ko, si Bro Edwil, grabe pawis niya eh. Ngayon, kung titingnan po natin, tanong ko sa kanya, no, yun bang sumusunod sa kautusan? Yun po ba'y under sa kautusan? Yes or no? Walang pawis bro, walang pawis Wala. Sabi niya, no. Tahimik mo na, Bro Edwil. Kagatsi ko. Wala daw. Mute ka muna. Wala. Hindi daw under. Kundi nasa labas. May mababasa ako sa Biblia. Yung nasa labas ng kautusan ay hindi sumusunod sa kautusan. Bakit? Wala ka nga sa kautusan eh. Bakit ka susunod doon sa kautusan? For example, sa household ka. Sa household, mayroon pong kautusan ang pamilya. Ikaw, wala ka naman sa loob ng household. Paano kang susunod doon, Brother Edwil? Dito pa lang, debunk na agad yung analogy ni Brother Edwil. Bakit? Tingnan nyo ha. Galatia 4:4. Tingnan mo ang logic niya, bali agad yan. Sabi niya, Galatia 4:4. Datapwat, nang dumating ang kapanahonan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So si Kristo, mga kaibigan, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So ibig sabihin, Brother Edwil, lumalabag si Kristo sa kautusan ninyo? Ay, bali na agad si Edwil. Kasi sabi niya, pag nasa ilalim ka ng kautusan, under arrest, labagiro ka. Si Kristo ngayon, under arrest, labagiro. Ano yung Brother Edwil? Bali agad yung argumento mo. Pawis na pawis ka. Ngayon, sunod na tanong. Ang challenge niya, makikilala mo ang Diyos kung walang sabat? Bihira ka pa naman, Brother Edwil. Bakit sabat? Ito, basahan kita para matuto ka, Brother Edwil. Roma chapter 1, verse 19. Tingnan mo, Brother Edwil. Simulan natin 17 hanggang makarating tayo ng 20. Tingnan mo, Brother Edwil. Kung sa sabat ba pinapakilala? Ang Diyos maraming kapamaraanan, Brother Edwil, upang makilala siya, ha? Sabat lang yung alam nyo. Ito. 17, pakinggan mo. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag. Saan daw po?
mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawatang katotohanan ng kalikuan sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito'y ipinapahayag ng Diyos sa kanila mismo, Brother Edwel. Sa paanong pamamaraan? 20. Nakikita sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin. Ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto. Paano daw po? Ano bang English, Brother Edwel, ng pagkatanto? Basahin natin. Understood. Sa pagkaunawa. Ng alin? Sa pamamagitan ng Sabat. Mali. Sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. So, sa pamagitan po ng creation ng Panginoon, maunawaan mo na may Diyos na nag-i-exist, hindi sa Sabat lamang, Brother Edwel. O, di ba agad yung challenge mo sa akin? Pangalawa, yung challenge mo, bali-bali na go, lasog-lasog pa. John 17:3, pakinggan mo. John 17:3. Sabi dito, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God in Jesus Christ, whom thou hast sent. So ito ang buhay na walang hanggan, sabi nila, na makikilala kanila na iisang Diyos at yung sinugo sa pamagitan ni Jesucristo. O, kita mo, Brother Edwel? Nakikilala pala sa pamagitan ng kanyang salita. Sino yung salita? Sino ba nagpahayag? Si Sabat ba? Mali. Unang Juan 5:20, pakinggan mo kung paano pinakilala ni Kristo, pakinggan mo. Sabi dito, and we know the Son of God is come and hath given us understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Hindi maunawaan natin, maintindihan natin sa pamagitan ng pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo ng Sabat. Sa Old Testament, ipinakita sa pamagitan po ng creation sa pagkatanto, understanding. Dito po, understanding pa rin sa New Testament. Tama, Brother Edwel, di ba ka? Ngayon, mga kaibigan, yung challenge niya wala na. Then, tinanong po natin dun sa nomos. Yun bang nomos included ba doon ang salitang Pentateuch, yes or no? So yun, 10 utos na susulat sa Pentateuch, yes or no? Sabi po dito, mga kaibigan, ay tinubos na tayo ni Kristo doon sa sumpa. So yung nomos doon ay sumpa. Kinuha tayo ni Kristo po doon. Di wala ka na doon sa sumpa, Brother Edwel. Kayo talaga mga SD, sinumpa na talaga kayo Hindi kayo kinuha, kami kinuha. Nakita ninyo? Kaya nga po, napinapawisan siya sa mga tanong natin gumamit pa siya dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 14. Brother Edwel, ito masasabi ko sa iyo. Papawisan ka, maliligo ka sa pawis, wala kang mababasa din 10 utos. Ang nakalagay po kautosan, which is entuli, unawain po ninyong maigi, mga kaibigan, di ko muna entuli 10 utos agad. Ang sakit ni Brother Edwel, 10 utos syndrome. Bakit? Nakabasa ka lang ng utos, isaksak mo sa isip mo, 10. Ayan. Nakabasa ka lang ng utos, 10. Mali! Para kang INC, ano ba? Ama syndrome ang tawag ko sa kanya. Bakit? Nakabasa lang ng Ama, hindi na Diyos ang Espiritu. Nakabasa lang ng Ama, hindi na Diyos si Panginoong Jesucristo. Ganon kay Bro Edwel, nakabasa lang ng utos, sinaksak agad 10 utos. Patay tayo dyan. So ganon pa lamang, mga kaibigan, mula nung unang tindig ni Brother Edwel, naghihingalo pa lang argumento na base sa cross-examination, hindi nakahinga. Nung pangalawa pong stand niya, na-cross naman natin, ay wala, nadurog na, Brother Edwel. Paano pa itayo yan? Ikaw na nagsabi na sumpa po yung 10 utos na kinuha tayo ni Kristo. Tama bang talata kako? Na yung nomos na inagrihan mo, na included ang 10 utos sa Pentateuch, ay sumpa? Hindi ka nga makasagot Bakit? Ipit na Ngayon, dito po mga kaibigan, Hebreo chapter 7, yung ginamit niya kanina, 11 ba yun? 7:11 o 11:7, no? Sabi ni Brother Edwel, na tawag na ito, pagkautosan tungkol sa pagkapari, lamang mali ka, Brother Edwel. Dalawa kayo, may also. Ibig sabihin ng also, may another. For example, ang debater ng SDA ay si Bro Edwel, and also another person. So ikaw din ba yung also?
Kaya nga mali yung interpretation mo, brother eh. Tagalog at saka English agree sa akin. No? Kung baga, mali na yung interpretation mo, mali pa yung application mo, mali pa yung observation mo. Lahat na mali, walang tama kahit isa. Una, gumamit ka ng Exodo, Deuteronomy, lahat doon walang Kristiyano na tumupad ng 10 utos. Sa New Testament, si Moses, Kristiyano daw. Patay tayo dyan, paano maging Kristiyano, maging follower dyan. At wala kang nababasang follower po doon, si Moses. May pinili daw ni Moses. Mali. Comparison po yon na kinukumpara po yung kayamanan tungkol kay Kristo at kayamanan tungkol sa Ehipto. Pero it doesn't mean na naroon po yung kayamanan ni Kristo sa panahon sa Ehipto na pinili ni Moses. Doon mali. Mali yun, bro. Mali pong unawa. Wala pong nakalagay. Kundi, yan po ay point of view ng Kristiyano. Kinukumpara po doon kung sino po ang greater na kayamanan. Yung doon ba sa Ehipto o yun bang kay Kristo? Kaya nga Juan 1:17, ang kautusan ay dumating kay Moses at ang biyaya kay Kristo nagkaroon po ng distinction. Ang kautusan kay Moses at ang biyaya kay Kristo at ang biyaya dito po napaloob ang mga Kristiyano, wala po doon sa law. Kaya nga mo, sumpa. Bakit ang sumpa? Yan ang salamin na nagpapakilala na ikaw, Brother Edwil, ay isang makasalanan. Isa biyaya. Ano bang sabi sa biyaya in 2 Corinthians chapter 5 verse 19? Yung mga nalabag ninyo ay hindi na ibinibilang na kasalanan sapagkat kayo ay na kay Kristo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19. Bakit po? Sapagkat ang biyaya na kay Kristo naroon yung habag makasalanan ka, kinahabagan ka. Ang kautusan, magkasala ka, i-curse ka, kaya nga sumpa. Bro Edwel, umalis ka dyan, masusumpa ka. Kaya nga, mababasa natin sa Galatia 5:18, ang mababasa natin doon, ang pinapatnubayan ng banal na espiritu ay wala sa ilalim ng kautusan. Kaya si Bro Edwel, talaga, walang Espiritu Santo ito. Bakit? Nasa kautusan pa rin eh. At natatawa ako doon kay Kristo niya. Labagiro pala sa 10 utos. Bakit? Under the law, under arrest. Sabi niya, kung under ka ng law, under arrest ka, labagiro ka. Si Kristo, labagiro sa kanya. Kasalanan yung Kristo ni Brother Edwil. Di ba? Kasalanan yung Kristo ni Edwil. Bakit? Under the law man. Kaya, sobrang kakaiwas ni Bro Edwil. Pawis na. Ayan, ilang minuto pa ba, Brother Moderator? Yes, ayan mula nung unang stand ni Bro Edwel, nagkasumpake, nagkabanggaan, nagkabuhol-buhol, tumbling lahat ng argumento ni Bro Edwel, walang nakatayo, naghingalo na. Okay, dako tayo sa second cross. Brother Edwin, your time starts now. Okay, Mr. Deno. Okay, sunod tanong Okay. Okay, paano mo makilala ang Diyos maliban sa Sabat? Okay, ipinapakilala ni Kristo. Oo, unang Juan 5:20, pumarito si Kristo upang ipakilala ang Diyos. Binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala siya na totoo. Binigyan ng understanding yung tao upang makilala ang Diyos in Juan chapter 5 verse 17. Chapter 17 verse 3. Ang linaw. Next question. Okay, paano mo nga siya makilala? Sige. At ulitin ko ang tanong, i-rephrase ko ang tanong Okay, makilala mo ang Panginoon, nagpakilala. Paano mo siya makilala maliban sa Sabat? Sige nga. Makikilala siya bro na nagpahayag mismo siya. Nag-aral ka ba ng Christopanis o Theophany? Doon po sa Genesis chapter 18. At meron din pong napahayag po doon kay Jacob, nakipag-wrestling pa nga Napahayag, kaya alam ni Jacob doon pa po nung kay Shadrach, Meshach at Abednego yung ginawa siya doong panggatong. Nakikilala naman doon yung Diyos. Anak siya ng Diyos, sabi po doon ni sige po. Okay. 1 Juan 2:4, bigyan kita ng talata. Paano mo makilala ang Diyos? Unang Juan? 1 Juan 2:4, paano mo makilala ang Diyos? Sige nga. Basahin natin, sabi po dito, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Sabi niya, nakikilala niya daw ang Diyos, at hindi tumutupad, at nagsasabing nakikilala ko siya,
at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. So wala naman po sinabi nga makikilala mo siya kailangan sumunod sa utos. Kundi doon po sa Roma chapter 7, 17 to 20, nakikilala nila ang Diyos. Kasi may understanding sila. Okay. Kaya mali unawa mo interpretation dito, bro. Next question. Next question, bro. Dahil kilala mo ang Diyos, sumusunod ka ba sa kanyang utos o hindi? Alam mo kasi bro, sumusunod o hindi sa question mo. Kami kasi wala sa kautosan. Moderator, objection. Objection. Meron akong kategory doon eh. Anong paulit ng pagpipilian? Okay, Mr. Dino, dahil kilala mo ang Diyos, sumusunod ka ba sa utos o hindi? Sumusunod o hindi? 10 seconds. Proceed. Bakit po? Stroman. Okay, bakit po? Kasi kami po, faith that works, hindi po law that works. Mali yun, law that works. Faith that works. So, kami mga Kristiyano, wala naman kami sa kautosan, bakit kami susunod? Okay. Siya nagsabing kilala ko siya ngunit hindi sumusunod sa utos ay sinungaling. Bro, Deno, dahil hindi ka sumusunod, sinungaling ka ba o hindi? Hindi po ako sinungaling. Bakit po? Mababasa natin kasi dito sa Efeso 2:8 hanggang 10, faith that works. So kami bro, initiative. Hindi kami doon, ay itong nakatala, wag kang gagawa ng ibang Diyos. Hindi po gano'n, may initiative. Bakit po? Kasi ang kautusan nasa puso, wala po sa bato. Yan yung pinagkaiba natin, under the grace, hindi po under the law. Next question. Okay. Okay, ibig sabihin, ayaw ni Dino ng utos. Ang nagsasabi na kilala bago hindi sumusunod ay sinungaling. Next na tanong. Eto Okay, si Kristo Wait lang, ba ay... objection mo na. Objection. May objection. Ano to? Moderator, actually ano yan yung nag-conclusion siya sa comments, tawag doon moderator, nag-commentary muna siya bago mag-construct ng question. Okay. Bro Edwil, kasi hindi ko pa nadinig ng buo yung question. Baka connected doon. Bro? Sige. Paulit nga yung tanong mo, bro. Anong tanong? Next na tanong na lang ako, Brother Rasya. Okay. Sige, proceed. Okay, kasi Basta wag ayaw lang niya daw masunod. mag-side comment. Proceed. Sige. Kasi, ang sinabi ko naman, hindi siya sumusunod eh. Okay. Si Kristo ba ay nandun na ba sa panahon ni Abraham? Wala po yung Kristo na Messiah na pinangako. Bakit po ipapangako pa lamang eh? Wala po siya doon kay Abraham na ito yung Kristo na binanggit ni Abraham. Siya yung Kristo. Ito yung Kristo. Wala po. Kaya nga sinabi pong theophanic that is temporal manifestation in human flesh. So, hindi po siya nagpakilala na Kristo. Kaya kung ipalagay mo na Kristo, hindi na ipapangako yung Messiah, which is Christ. Mali yung unawa mo. Okay. Di ba sinabi ni Kristo na siya yung napakita kay Abraham? Ito ba yung nabasa mo o hindi? Sa Old Testament po, wala pong ganon. Kundi ang tinutukoy po doon, kinonfirm po ni Kristo, pero without identification. No? Hindi po siya pinakilalang Kristo na doon. Kundi kinonfirm lang ni Kristo na nakita niya si Abraham. Kaya nga tinatawag ko nga bro ay Christophany o Theophanic angel. Okay, maging theophanic or angel, ano man yan. Pero naniwala ka na si Kristo yung napakita kay Abraham sapagkat inangkin mismo ni Kristo na ako yon, ako nga. Tanong, sagot, hindi lang po. Bakit in Genesis chapter 18, 1 ay hindi lang naman po Diyos ang nagpakita kay Abraham, kundi angel kaya nga 3 men ang nakalagay po doon. So, without identification. Ibig sabihin, hindi mo pinaniniwalaan si Kristo na ako yon. Hindi mo siya pinaniwalaan. Sagot, hindi ko pinapaniwalaan kung sinabi mo nagpakilala na siya doong Kristiyan na ang Kristo. Pero po yung confirmation po ni Kristo na wala pong pagkakilanlan, naniwala po ako doon. Kaya mali po na magiging Kristiyano po sila doon. Hindi ka pwede maging Kristiyano kung hindi mo kilala po ang master mo. Sige, Bradwell. Naka-mute ata, bro. Nawala. Time stop. Okay mga kapatid, so wala si Brother Edwin, nawala yung connection or baka yung ilaw. Tawagan natin ulit. Kaya nakaring na. Habang hinintay si Brother Edwin, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Velarde
Andres Jani. Shoutout din kay Paharon Kanyete. Sabi niya, kami, Grace and Truth came by Jesus Christ. Ang SDRCC Pentecostal INC Assembly of God, yan ay kay Moises Law. Shoutout din mga kapatid kay God Speak 101. Kung under grace kayo, bakit nag-iikapo pa kayo? Shoutout din mga kapatid kay Welly Cruz, Dino Diaz. Pag ikaw ay tinubos sa sumpa ng kautusan, pag lumabag ka ba ulit, matutuwa na ba si Kristo sa iyo? Sagot. Shoutout din kay Jose Bayre, kulang pa sa alam si Dino sa 10 Commandments. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Rangel, mali yung paliwanag mo, Dino. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Willie Cruz, kung ikaw ay Dante ay bagong nilalang kay Kristo, inutusan ka ba ni Kristo na mangalunya, magpatay, magsinungaling, magnakaw, etc.? Shoutout din mga kapatid kay Danny Mirano, hindi naman sa 10 utos ang tithes. Shoutout din mga kapatid dito kay Godspeak 101. Paharon, kasama pa kayo sa law ni Moises. Yung ikapo ninyo, kasama yan sa utosan ni Moises. Okay mga kapatid, so nagri-ring si Brother Edwill. Andar na yung ating 7 minutes na rule mga kapatid ha. So 7 minutes lamang akong maghihintay kay Brother Edwill. At natin ang ating time. Ayan. Check natin si Bro Edwill. Bro. Okay mga kapatid, so shoutout ulit sa ating mga nasa live. Okay, naka-link si Brother Edwill dito, calling siya. At I hope makabalik siya mga kapatid. At meron na tayong 30 seconds na sa cross. Shoutout mga kapatid sa ating nasa live mga kapatid. At basa ulit tayo ng mga comment. So, si Alan Durusin, binanggit ni Dino yung patay na sa kasalanan at buhay na kay Kristo. Kung buhay na, walang hanggan, na yan ay dapat wala ka na sa kasalanan dahil namatay ka na at ligtas ka na sa kasalanan. Kaso nagkakasala ka pa. Nawain mo. Romans 6 verse 7. At shoutout din kay Willie Cruz. Yan nga, 10C, John 13 verse 34. Shoutout mga kapatid dito sa ating nasa live. At hinihintay natin si Brother Edwill mga kapatid. Sana makabalik siya on time. For sure baka kasi merong brownout doon. Chinat ko siya, walang reply. Nagre-ring tayo. Naka-ring tayo. Ayan, nakabalik. Brother Edwill? Bro Edwill? Mabas. Baka sa data to or naubusan ba? Or sa ano? Sa ano ba? Sa internet. Ayan. So, hintayin natin mga kapatid. Pumapasok. May try naman si Brother Ed. Call natin ulit. Ayan. Para ma-ring siya. Okay mga kapatid, sa ating mga bagong pasok dyan sa ating live, ang nangyayari ngayon, nasa second cross na tayo mga kapatid. Pagkatapos nito, final conclusion na ating topic pala ngayon ay ang 10 utos ay tinutupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. So si Brother Edwill ng Seventh-day Adventist ang affirmative dito at negative naman si Pastor Dino Diaz ng Baptist mga kapatid. At shoutout Aladin Gregorio mga kapatid. Pastor Alexander Santos ng Bloody Salvation Church. Danny Merano. Shoutout sa'yo. Hello. Yan. Okay. Bro Edwill, continue Okay. ka sa cross bro. Ilang minuto na bro? 30 seconds na lang. 30 seconds. Isang question ba to? Sige. Sige, tawad na lang, gawin mo 1 minuto. Hindi.
Ah, lang, sige. sige lang. Oh, Okay, go. Okay, ito. Mr. Deno, Ah. meron ditong option si Moises. Kadustaan ni Kristo o kayamanan ng Ehipto. Saan ba dito ang pinili ni Moises? Kadustaan ni Kristo o kayamanan sa Ehipto? Saan ang pinili? Wala po siyang pinili dyan. Bakit wala pa namang Kristo during that time? Kasi hindi siya talaga Kristiyano. Hindi siya pwede maging follower sa hindi kilala. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate, mga kapatid. Dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Pastor Dino bilang negatibo, mga kapatid, sa ating paksa ng 10 utos ay tinutupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. Your time start now, Pastor. Okay, kung makikita po ninyo mga kaibigan, pinapalabas talaga ni Brother Edwell na pinili ni Moses si Kristo. Mali, Brother Edwell, no ka ba? Paano mo pipiliin? Pamute na lang guys ha. Brother Edwell, pamute. Okay. Paano mo pipiliin ang hindi mo kilala? Paano mo pipiliin ang hindi mo alam na Kristo yan? Na kayamanan ni Kristo yan? Pangalawa, paano ka magiging Christian? Ang Christian kasi follower, kilala mong sinusunod mo. Paano ka magiging Christian kung hindi mo kilala ang sinusunod mo? Bigyan mo nga ako, Brother Edwell, sa Old Testament. Old Testament ha, sinabi ni Moises doon na sinusunod ko si Kristo. Verbatim ha. Kung may mabasa kang gano'n, ako talo na ako kahit manalo ako sa debating ito, sabihin ko talo ako. Pero wala kang mababasa sa Old Testament na sinabi po ni Kristo, sinabi ni Moses, no, na Christian siya, na follower siya ni Kristo. Bakit? Paano siya maging follower ni Kristo? Hindi niya kilala pang Kristo. Wala pang pagkakilanlan ang Kristo. Nagkaroon ng pagkakilanlan ang Kristo, New Testament na. Sa Old Testament, wala. Kaya ipapangako pa lang ang Misaya at doon makikilala. Ganon, Brother Edwell, ang tamang hermeneutics. Ngayon, yung ating punto, mga kaibigan, una, latag niya, debunk. Tinanong pa natin, na-cross natin, debunk. Lumatag siya ulit, debunk na naman ulit. Tinanong naman natin, debunk naman ulit. Yung challenge niya, na sabat lang alam niya na upang makilala ang Diyos, debunk na naman. Hindi talaga makaobra. So, nung tinanong niya tayo, ang bilis-bilis sagutin, Brother Edwell, hindi man lang ako pinawisan. Ako talaga hindi pinawisan. Pero nung tinanong kita, nako, kamungguman ang mais mo, ang kamais, sinlaki ng butil ng mais ang pawis mo. Ngayon, kung titingnan po natin, yung mga punto natin, wala man lang ginalaw si Bro Edwell kahit sinlaki ng kurot. Ano ba yan, Brother Edwell? Oy. Ngayon, ang ganda po ng punto natin, na ang tawag na ito, bakit hindi kailangan sundin ng mga Kristiyano ang sabat ni Brother Edwell? Bakit po? Hindi naman sila under ng law. Hindi na debunk ni Brother Edwell. Hello, dinig ba ako? Yan. Okay na, bro. Okay, para kay Bro Edwell, Last 2 minutes. pag under the law ka, labagero ka, under arrest ka. Isi Kristo. In Galatians chapter 4 verse 4, under the law, ang sabi. So para kay Bro Edwell, sa aral ng SDA, at sa ibang mga pastor, kinocall out ko, ibig sabihin, labagero yung Kristo ninyo, under arrest. Brother Edwell, naku, lagot kinyo, Brother Edwell, mamaya, kailangan mo talaga ipaliwanag yan, ang sinasabi mo. Pag under the law, ay under arrest, labagiro, lagot ka, mahirap talaga yung pabaliin. Ngayon, yung mga punto po natin, mga kaibigan, na hindi man lang nagalaw ni Brother Edwell, kahit kurot, at yung mga nagsiiyakan dyan ng mga mahilig sa 10 utos, magpa-schedule kayo ng debate sa akin, ha? Ayan, kung titingnan po natin, mga kaibigan, bakit hindi kailangang sundin ang 10 utos sa panahon po ng Kristiyano? Pangalawa, una, wala pong Kristiyanong sumunod ng 10 utos, wala pong gumanap. Pangalawa, wala kang mababasa sa Greek na Dekaentole. Pangatlo, sa bagong tipan, tayo po ay hindi na naka-abide sa law. Bakit? Sumpa po yan, Brother Edwell. Ngayon, unang punto, hindi na tayo nasa ilalim ng batas kundi nasa biyaya.
Tutulan mo yan, Brother Edwel, ha? Yung talata, ha? Pangalawang punto, ang batas ay pinawala na at ipinako sa cross ni Kristo. Alin pong ipinako sa cross? Yung nomos. Ano yung nomos? Included po doon, mga kaibigan, yung Pentateuch, which is 5 book of Moses. 5 books of Moses. From Genesis to Deuteronomy. Ay, nasulat man sa Deuteronomy, mga kaibigan, at Exodo, yung 10 utos, wala na. Brother Edwel, wala na, oy. Pangatlong puntos, nasa ilalim na tayo ng bago at mas mahusay na kasunduan. Saan, ikaw, papipiliin talaga kita, Brother Edwel. Saan ka ba yung kasunduan na hindi mahusay? O doon po sa kasunduang mahusay? Sige, ikaw dyan, Bro Edwel, sa hindi mahusay, ako sa mahusay. Ano yung mahusay na sa biyaya? Ikaw talaga sa sumpa. Kaya po, ang tunay na Kristiyano inalis po sa sumpa. Ayan po. Okay, dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang patutunayan na 10 utos ay tinupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. Brother Edwel, your time starts now. Okay, mga kapatid, kaibigan, ano? Talagang itong itong si Dino, mga kapatid, talagang hindi niya pa pala alam. Eto wala daw pinili si Moises. Mga kapatid, basahin nyo ang Biblia nyo, Hebreo 11:25. Mula 24, sabi nito, sa pananampalataya ng lumaki si Moises, ay tumangging siya ay tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa. Ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Hindi kilala ni Moises si Kristo. Si Pablo ang may sulat ng Hebreo. Nako po, pinasinungalingan ni Dino si Pablo Malinaw Nako, ngayon lang ako nakarinig ng debater na pinasinungalingan si Pablo. Sabi ni Pablo rito na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Hindi raw kilala ni Kristo, wala daw Kristo. Si Pablo mismo may sabi Ay Dino, mag-research ka muna Dagdagan mo yung iyong mga theophany dyan, yung iyong hermeneutics dyan, dagdagan mo yan. Okay, mga kaibigan, yun pong sa ilalim under the law, ito po yun okay, yung sa Roma, okay, itong sa Roma po, mga kaibigan, 3 sa 18 hanggang 19, ito 18. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Okay? Sino po ang sasabihan na huwag kang magpatay? Yung pumamapatay. Sino po ang sasabihan ng huwag kang mangalunya? Yung nangangalunya. Diba? So mga kapatid, ang lumalabag, mga kapatid, yun po ang under the law, under arrest, mga kapatid. Yung mga tumutupad, hindi na po yan huhulihin ng batas, kaibigan. Now, balikan po natin. Eto, misunderstood talaga itong si itong si Dino, si Kristo tuloy, makasalanan si Kristo. Eto, mga kapatid, si Kristo po ay ipinanganak under the law, sapagkat sa Israel po, under the law pong Israel. Si Kristo ay napabilang sa under the law na mga Israel, kasi Hodyo si Kristo, mga kapatid, no? Pinanganak si Kristo sa bayan ng makasalanan under the law upang sila po ay maiahon niya mula sa kasalanan tungo sa pagkaligtas, mga kapatid. Pero ang under the law ay yung lumalabag ngayon. Ito, hindi niya ginagamit ng Roma 8:1 na sinumang na kay Kristo ay wala ng hatol. Kapag na kay Kristo ka ba, manlalabag ka pa rin? Hindi po. Hindi po, mga kapatid, di ba? Si Kristo, binanggit niya rin ang Matthew 5:17 na si Kristo ay hindi niya binago ang kautusan, mga kapatid. Now, therefore, ang paksa po na ang 10 utos ay tinutupad ng bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano, upo. Apokalipsis 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal.
Sila ang tumutupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Ang 10 utos ay utos ng Diyos. Therefore, ang tinutupad ng mga banal na bayan ng Diyos sa huling kapanahonan ay ang 10 utos, mga kapatid. So, thank you very much, mga kapatid. Sinabi ni Pablo, Hebreos 5:9, sabi niya, at siya ay naging sakdal sa kaligtasan sa mga nagsisitalima sa kanya. Mga kapatid, si Kristo ay naging author, akda ng kaligtasan sa lahat ng mga tumalima, hindi po sa mga manlalabag. So, Brother Dino, thank you very much. Ulit tayo Brother Dino. Bawi ka na lang. Mr. Moderator, balik sa'yo. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between STA Alright. and Baptist, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre, gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Bro Edwell. Bro, pasalamat bro. Ay, salamat Panginoon sa pagbibigay sa atin ng magandang panahon. No? First time, 3 years na yata. 2 years na yata akong walang debate, brother. Brother Russia, no? Kasi mabuti na lang si Dino ay naglakas loob ito. Brother Dino. Wala. Thank you Dino sa inyong pag-challenge sa at sana na mga debate, mga kaibigan, hindi po kami magkaaway ni Dino. Kaibigan ba kami sa debate cutters convention. Ngayon lang ulit nagkaroon ng magtagal na ngayon lang nagkakaroon ng diskusyon, no? At mga kaibigan, atin pong pakinggan, atin pong tanggapin ang tama at iwaksi ang mali at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo at sa akin. Back to you, Mr. Moderator. Okay, at syempre, Pastor, salamat din. Ayun, unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kung saan ay matibay no, na sinamahan tayo sa ganitong debate at salamat din kay sa'yo, Brother Russia, sa platform mo sa napakagandang entertain pamamagitan sa amin. Brother Edwell, yes, maraming salamat din sa iyo sa mahababang panahon, no? Nag-debate tayo noon. Kung noon talo ka, hanggang ngayon talo ka pa rin. Salamat, Bro Edwell. Hanggang sa muli, Bro Edwell, bawi ka na lang. Sandali. Ano yan, ha? Thank you, guys. Pasalamat na lang, wala na patod sa dahan. Salamat nga. Okay, mga kapatid. So, maraming sa Russia TV. Gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng nag-comment dyan, mga kapatid. Kung gusto nyo magsuri sa Seventh-day Adventist, please follow Brother Edwell, mga kapatid, dahil meron din siyang mga post doon. At si Pastor Dino din, syempre. You can follow him, mga kapatid. Or dito sa Russia TV, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. So, you can subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil lahat ng debate ay nandun. So, maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Darkness fades when you